Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na pagsisiyasat ng Blue Ribbon Committee sa malaking korupsyon hinggil sa mga flood control projects na bansa ay may mga kongresista at senador na nadawit ang pangalan na di umano'y utak sa mga ghost projects at kumubra ng 30% na kickback sa bawat proyekto. Dahilan upang sumiklab ang galit ng maraming Pilipino. Isa sa mga controversial na district engineer ng 1st District ng Bulacan na kamakailan lang ay sinibak na sa pwesto dahil sa mga kasong plunder at administratibo. Inamin mismo ni District Engineer Henry Alcantara na pinarmahan niya ang mga ghost projects at dineclare na 100% implemented kahit walang ni isang poste na nakatayo. Siya din ang itinuturo ng kanyang Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez at ni JP Mendoza na kausap ni Villanueva at Estrada na tumanggap ng 600 million na budget si Villanueva at 350 million naman na budget kay Estrada, kung saan 30% do umano dito ay kickback sa dalawang senador. Sina Alcantara, Hernandez at JP Mendoza ay unang nabanggit sa privilege speech ni Senator Lacson sa Senado na tinawag niyang mga BGC boys na pabalik-balik di umano sa kasino na nagpapatalo ng milyon-milyon na pera na galing sa project ng DPWH. Base din sa larawan na ibinahagi sa Blue Ribbon Committee ay makikita sa Alcantara sa harap ng limpak-limpak na pera na di umano'y ipapamigay sa mga makakatanggap ng kickback. Narito ang mga pagsisiwalat ni dating District Engineer Henry Alcantara kasama sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza. Doon po kasi sa pile of cash na magkakaiwalay. Okay. Si Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay... May mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, eh hindi naman doctor yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad contractor na nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa contractor. Tapos cash pa yung bayad. So nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po, after the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong natin, kung sino yung mas mataas at kung kanino para yung alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya. Mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag minsan, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na? Senator Pangilinan is recognized. Kay Ginoong Alcantara, ikaw ang huling pumipirma, tama? Yes po, Your Honor. Bago ma-release yung pondo? Or Yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Yung po kasing LDAP na dokumento, dumadating lang po sa office ko yun. Marami po yun, Your Honor.
Basta po nakapirma yung accountant, it means na okay na po yun. Pinipirmahan ko na po. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na sa bawat pirma mo, hindi ka tumatanggap. Yes, Your Honor po. So- Automatic, pag dumating pong papel, pinipirmahan ko po yun, Your Honor. Hindi. Basta hindi ibig sabihin dun sa pagpirma mo, wala kang, walang ibinibigay sa'yo. Pero ikaw ay pipirma nung final, anong tawag doon? LDAP po, LDAP. LDAP, Yes po, Your Honor. na walang kapalit. Wala naman po, Your Honor. Saan galing yung pinagsusugal mo? Kung walang kapalit yun. Your Honor, ako naman po ay matagal nang nagtatrabaho. May ipon naman po ako. At nakadeklara po sa akin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka na pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po, opo. Hindi sabihin Kasi po, yung restaurant lang po. Ang cost to chips mo nga, 1.4 billion, 1.428 billion to be exact, over a period of 3 years. Your Honor, kung Ang papayagan, salin mo, 150 million, kung 150,000. papayagan niyo po ako doon sa chips po na sinasabi niyo po. Actually, Official record yun. Opo. Huwag ka na makipagtalo dun. hindi po. Ang ano ko lang po, Your Honor, kasi po yung card na ginagamit po sa casino, hindi naman po namin hawak po yon. Pag po nagpapalit kung kani-kanino, minsan po kung sino po ang magamit, katulad din po nung sa iba, nagagamit po yung card. Yun lang po, Your Honor. Wala naman po akong question po dun sa presentation niya. Salamat po. Huwag mo na magitin yung salin kasi malayo. Lalo ka pa madidiin, engineer. Huwag na. So tama ba yun, Engineer Bryce? Wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya? Hindi po, Your Honor. O ano Ah. sistema ng bigayan? Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po ng kasingilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan? Cash? Cash po, nakasobre po. Tapos, sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Bali, binibigay po ito yung 8.5% pag binibigay po dun sa accountant namin, din yung accountant po namin ng nagbibigay separately kung kani-kanino Sino po. yung accountant? Pangalan? Ano po, si accountant Juanito Mendoza. So si Juanito Mendoza, ang siyang tumatanggap at dinidistribute 8.5% kay Engineer Alcantara, 4.5% sa inyo, ganun? Hindi po. Total po yung 8.5%. Okay. Yung 4% po doon kay Boss Henry. Tapos Okay, yung okay. So si Juanito Mendoza, ano? Juanito Mendoza po. Mendoza rin? Kamag-anak ba ni... Hindi po sila magkamag-anak. Okay. Siya ang tumatanggap at siya Opo. ang nagdi-distribute sa loob ng envelope kay Alcantara sa inyo, Opo. sa inyong lahat, ganun? Opo. So Mr. Chairman, patawag din natin si Mr. Juanito Mendoza. Opo. Your Honor, may I add po? Kasi po, meron po kasing instruction si Boss Henry sa accountant po namin. May instruction po si Boss Henry sa accountant namin na pakolektahin kahit walang papel, to follow na lang. Kaya kung makikita nyo po, napakarami pong backlog sa opisina namin. Basta ang instruction po ni Boss Henry, pag sinabi kong pakolektahin yan, pakolektahin, to follow na lang lahat ng papel. Kaya puro backlog po sa office namin. Mr. Chairman, according to your secretariat, the secretariat, naimbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi humarap. So baka pwedeng isabina na. Mr. President, with the approval of the Senate President. Bagong bypass lang po, Your Honor. Si Juanito Mendoza po. Last week po siya na bypass. For the information lang po, Your Honor. Okay. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, Yes, go ahead. Go ahead. thank you. The Senate President. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po.
Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million, Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Minarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation In, Okay. Nasaan anong role dito ni Engineer Bernardo? si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po, no? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of JM Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, I may po, baka po uubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss.
Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa Ghost. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng Ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you Si may, Dumasig, di ba? siya po yung nakakaalam project po engineer. lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung pambira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po. Ako po yung na-assign na project engineer po dito sa... Ako po yung dinesignate ni Engineer JP po na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So, nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So ako po bilang project inspector po nung time na yon, sumusunod lang po ako sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So, Sabi pirma ka lang ng pirma. Huwag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So, ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni Engineer JP. Actually, So, alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po yung na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Yun nga ang masama eh. Alam nyo, hiniram nyo lisensya. Talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya eh. Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Opo. Kaya ang Hindi po ako pakiusap niya, kasama doon, habulin Mr. nyo Chair. na gawin sana pero hindi naabot eh. Paano pa nga abot? Kaya nyo bang gawin in 1 week? Eh nag-i-inspeksyon na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Honor, tinanong ko po siya, bakit pumayag ka sa ganyan? Eh po, nasa affidavit po ni RD Dumasig na sinabit sa central office. Nambilin po sa kanya, ay wag, siya na po magsabi, wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Ayun po. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, wag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang Ghost John, alam niya. Nino po. Ni Bryce. Hindi po, basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang Ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022, or ito na lang pong PL, para po, na-prove na po na Ghost Project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa meron pa kayong ginagawa na hiniram ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo,
yung knowledge ko at saka ng team ko ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sige, Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan, kaya ko po pinatatawag si Engineer JM. Actually po, ako po nag-utos kay JM na bakit hindi nyo makita yung project. Si JM po JM ay is JM JM Ramos. Ramos, opo. Okay. Dati po siyang project engineer po sa planning section po, no? Sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang naandyan yung project, yung tao ng construction na in charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po nalaman po yan nung una, may pinuntahan po silang project somewhere in Bustos. Itinuro po nung tao nila, Plaridel po yata, I think Plaridel or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan, ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Engineer JM So, po. kinukonfirm mo yung sinabi ko na tinuturo doon sa may-ari ng lisensya ibang proyekto para maipakita ang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po na itong huli na pinipilit po nila na ipagawa po, hindi rin po maalaman ng mga inspektor kung saan po talaga yung project po, Your Honor. Alam nyo kung yung galing nun yan, ginawa nyo sa mabuti, walang baha sa Bulacan. Hindi nyo ba naisip yun? Ang gagaling nyo, pero kung sa mabuti nyo ginawa, hindi binabaha yung mga kababayan nyo. Kababayan nyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? Oh. Sige, Senator JB. Siguro tuloy na natin, Mr. Chair. Kanina, nung wala ka pa, Engineer JP, inamin naman ni Engineer Bryce na meron naging ghost projects. Hindi mo ba, ikaw ba inaamin mo na nagkaroon ng ghost projects under your district engineering office? Kasi kayo tinuturo eh. At JP, Engineer JP. Nung nabalita na po sa TV, Doon mo lang nalaman? Apo. Pero ang sabi ni Sally, kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang hearing, bago pa mag-assume si Chairman Lacson, kayong dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, nakausap niya po doon sa mga projects na supposedly, ang alam niya ginawa, pero hindi niyo ginawa. Hindi. Katulad nga po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako nung last nitong September, hindi naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Di po, kinuha, Ma'am Sally, di ba, kausap si Bryce, tapos pinasa na sa kanya? Tama? Opo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JV, kanina po tayo pinapaikot-ikot naman itong si JP Mendoza. Magkakasabwat naman. Tinuturo ka ni Ma'am Sally, nakasabwat ka dyan, tinuro ka na nung Engineer RJ Dumasig, nakasama ka, pati si Henry Alcantara, tinuturo ka, kasama ka dyan, at ngayon sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo lang sa TV. Nagsisinungaling ka na naman, di ba? Nanumpa ka kanina na you will tell, kailan ba yon? You will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest that this committee will ask this person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Sige, we're waiting for your explanation. Sir, gaya nga po nung sinabi ni Engineer Bryce kanina, ito po kasi yung tinatawag na in-house contracting. contractor. Kumbaga, ang magkakasosyo po dito, ang Sino-sino? pinamumunuan po ni boss na yung 40% sa share, 20% po si Boss Bryce, 20% po sa akin, at 20% po si Engineer Paul Duya po. So, ibig sabihin, pag in-house, papel lang yun, no? Hindi nagkaroon ng proyekto, kayo lang gumawa. Ginamit nyo yung lisensya ng mga contractors. Hindi naman po sinasabing ghost. Hindi siguro lahat.
Hindi naman lahat ghost, ginagawa pero naman merong po. pang sports, Apo. yung sinabi ko, at merong pang pamilya. Yung pang pamilya, yung para may ipakita, yung pang sports, yun yung talagang lahat kinukubra. Tama ba? Hindi naman po, sir. Kumbaga, yun naman po, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa. Minsan, di ba, sa laki nga po ng obligasyon, kaya minsan ito lang yung inaabot na trabaho. Kasi kung makikita nga po natin sa breakdown, 25 to 30 ang sa proponent, babawasan ng tax ng 7%, mag-ESOP sa opisina ng 8.5%, magbibidding ng 6%, may bayad po sa testing ng 1%, magro-royalty ka pa po ng 3%, may overhead ka pa po. Kung tutuusin nyo po, parang nasa Ilan yung total? Wala nang natira. 22 point something na lang po yung matitira sa Kaya kayo nag-ghost project. kasi hindi na kayang ma-recover. Tama ba? Ay sasabihin yata si Engineer Alcantara. Your Honor, if we're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual po. I'm really asking the Honorable Chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni SIMS, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Iyon lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, pero Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo. Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mag-ghost project na yung pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Mr. Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanyalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iho. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa casino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito eh. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. And, Mr. Chair, I think, and I with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Go ahead, Bryce. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami.
Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pagtatakpan, Your Honor. Bali doon po kasi sa pile of cash na Yeah, okay. Si magkakaiwalay. Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo,